Ayan, amazing na hapon to all our learners, teachers, and science enthusiasts. Ako ang inyong masayahing guro, Tutor Ichad mula sa Schools Division of Malabon City. So magandang hapon po sa pagtutok ninyo sa ating week 2 ng ating Science 10 online tutorial. So bago ang lahat, shout out muna tayo kay Jamir Lawrence, grade 7 student nanonood sa atin. Good afternoon po, watching from Magalang, Pampanga. Sabi ni Doc RJ Calaguas, hi Doc, thanks for watching. Watching from Maximo Noel Memorial National High School, si Sofia del Castillo. Nandito rin si Ma'am Evelyn Estor Resurrection. Good afternoon po ma'am. Watching from Katmon Integrated School, Ma'am Alma Pasyon. Hello Ma'am Alma, co-teacher ko yan. So from si Ma'am Gia Salanyo, Makasohot. Watching from Polomolok National High School, Polomolok East District. Ayan. So, marami ring nanonood sa atin. Watching from SDO Pangasinan. And from Santa Lucia High School, si John Darrell Mendoza. So, magandang hapon po ulit sa inyong lahat sa pagtutok. So, mamaya na po tayo ulit magbabasa ng ating pong mga shout-out. So, let's get started po para sa ating session ngayong hapon. Pero bago ang lahat, ayan. Si-share ko muna ang aking screen. So magandang hapon po ulit. Ako ang inyong tutor, si Tutor Ichad. Kasama po natin, syempre, ang ating equally handsome na tutor mula sa SDO Caloocan City, si Tutor Rainier. Hello, Tutor Rainier. Magandang hapon po. Yes, amazing afternoon, Tutor Ichad. Magandang hapon din. At magandang hapon din po sa ating mga loyal Science 10 learners, teachers, and enthusiasts. So, Tutor Ichad, so let me give lang some information po. Kasi kayo naman po ang magsusuro this week. So, ang magiging topic ni Tutor Ichad ay may kinalaman din sa mga actually nangyayari ngayon sa ating mundo. Usually, itong pag-uusapan natin ay nangyari na sa China, Tajikistan, and sa iba't ibang parts pa ng mundo. So, let me share lang po yung mga info. So, noong September 30, nagkaroon ng earthquake ng magnitude 4.6 sa Tibet, China. Nagkaroon din ng earthquake sa Tajikistan, magnitude 4.9. At ito lang, noong September 15, ganun din sa mismong Xinjiang, China, nagkaroon din ng magnitude 4.2. So, maganda ngayon at very relative ang ating magiging topic. At si Tutor Ichad po magbibigay sa atin ng topic niya. So, good luck, Tutor Ichad, and I hope magiging maganda po ang session natin today. And kita-kits po tayo next week. Paalam po. Opo. Thank you, Tutor Rainier. Ayan, makakasama muli natin si Tutor Rainier next week para sa ating session sa Science 10. So ngayon po, ako muna ang hawak ng ating session. So see you next week, Tutor Rainier. Maraming salamat po. Ingat po and God bless. Ayan. So, bukod po sa information na na-share sa atin ni Tutor Rainier, isa rin po sa mga nangyari, wala pang nakakaraang 2 linggo, yung nangyari ulit sa Haiti after 10 years, nagkaroon ulit sila ng almost 7 magnitude na lakas ng lindol. So, muli, makakasama po ninyo kami every Monday, 3 p.m. hanggang 3:40 po. Ayan, para sa ating mga science learners na grade 10, kung kayo ay nanonood, i-share nyo naman ang link ng ating session para sa hapon na ito. So ano bang pag-uusapan natin? Katulad ng mga trivia na nabanggit ni Tutor Rainier kanina at ni Tutor Ichad, pag-uusapan natin ang title ng ating session para sa hapon na to na PS Shakingly Yours. So pag-uusapan natin ng earthquake, epicenter, and focus. Ayan. So muli, binibigyan ko kayo ng time na makapag-share ng ating session para sa Facebook, sa ating mga classmates at sa inyong pang mga kakilala na grade 10 learners. Ayan. Kung kayo po ay teacher na nanonood ngayon, share naman natin sa ating mga students ang session po natin. So shout out po tayo ulit para sa mga nanonood, si Andrea Nicole Gonzalez mula sa Santa Lucia High School. Ayan, may mga taga Santa Lucia National High School, si John Albert Moronio, si Gia Valentin, grade 10 silver ng Ramon National High School. Maraming salamat sa panonood. So, simulan na natin ang ating session. So, muli po, nagpapasalamat kami sa Central Office ng Department of Education sa pagpapahiram po ng kanilang Quarter 1, Module 2 na SLEM. So, ganun din po sa ating Schools Division Office ng Caloocan City na katulad po ng ginamit
last week ni Tutor Rainier, yun pa rin po ang ating gagamitin ngayong hapon. So bago po yan, shout out lang po ako sa aming Schools Division Superintendent sa Malabon City, si Dr. Mauro C. Degulan, ang amin pong Assistant Schools Division Superintendent, si Dr. Ernest Joseph C. Cabrera, ang akin pong Education Program Supervisor sa Science, si Dr. Manolo C. Davantes, at ang aking principal, syempre, si Dr. Emel Bonsi Mayrina, at ang aking Science Department Head, si Sir Richard S. Galang. So maraming salamat po, syempre, pumayag sila na ako po ay mag-appear din dito sa ating session. Ayan. So, bago po ang lahat, talakayin natin ang ating most essential learning competency para sa linggong ito. Katulad po last week na nabanggit ni Tutor Rainier, tayo po ay may MELC na describe and relate the distribution of active volcanoes, earthquake epicenters, and major mountain belts to plate tectonic theory na may code na S10ES-IA-J-36.1. So ano-ano naman ang ating mga objectives ngayong hapon na ito. So at the end of this session, you will be able to recall the characteristics of seismic waves in terms of speed. Number 2, explain triangulation method in locating epicenter of earthquake and plot the active volcanoes, earthquake epicenters, and major mountain belts in a world map. Okay. So bago ang lahat, syempre katulad ng lagi nating ginagawa sa kada session na ating tutorial, So meron tayong diagnostic test or tinatawag natin na pre-test. So ihanda ninyo ang inyong mga papel at panulat. So pwede rin kayong mag-comment sa ating comment section ng inyong sagot, letra ng inyong sagot, para malaman natin kung meron na ba kayong alam sa ating mga pag-uusapang aralin ngayong hapon sa Science 10 patungkol sa earthquake epicenter at focus. So alam ko, handa na ang lahat. So bago yan, basahin natin ang ating direction. So read the questions carefully, write the letter of the correct answer on your answer sheet. Or pwede po sa ating comment section dito po sa Facebook Live at sa YouTube channel po na pinapanood po natin ngayon. So bago po tayo mag-start, shout out po tayo ulit. Nanunood po from Good afternoon, watching here from Quirino National High School, si Rhea Mariel Fernandez. Good afternoon po, Johnny P. Cerato Jr., grade 10 silver from Ramon National High School. Si Gretchen Ramirez Ayuban. Good afternoon, watching from New Canaan Integrated School, Alabel 1, District Sarangani Division. Wow. So good day. I'm Juan Marcel Marie M. Mina, watching here from Quirino National High School, SDO Isabela. #tuloy ang edukasyon. Wow. Thank you sa iyo. Thank you sa ating mga nanunood ngayong hapon. So tutuloy natin ulit yan maya-maya. So handa na ba kayo, learners and science enthusiasts, na sumagot ng ating diagnostic test ngayong hapon? Sige, tingnan natin. Question number 1. So hindi tayo naghahanap dito, ulitin ko, ng tamang sagot. Titignan lang natin kung meron na tayong nalalaman sa ating aralin. Number 1, what is the point within the Earth where seismic waves originated? Letter A, earthquake. B, epicenter. C, fault. D, focus. Ayan. So hintay tayo ng sagot. So habang naghihintay ng sagot, shout out tayo ulit, grade 10 Garnet ng GNHS, si Irene Medina. Good afternoon, watching from Gutad National High School. Si Angela Domingo. Ayan, may sagot na si Rainiel. Sabi ni Rainiel Manabat, letter B daw. Letter B, which is epicenter. Danica De Asis, grade 10 Zara from Macabebe High School. Hello sa mga taga Macabebe High School. Sabi ni Judry Perez Pedrigal, letter D, which is focus. Sabi ni Fruit Balansag, letter B. Ayan, so tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter D, focus. Ayan, so pag-aaral natin mamaya, bakit ba focus at hindi epicenter? Okay? So thank you sa ating mga sumagot. Question number 2 para sa ating pre-test. How many seismic stations are needed to locate an earthquake? Letter A, 1. B, 2. 3. C, 3. Or D, 4. Ayan, sige, tignan natin ang mga sagot. Sabi ni Sahara Desert, letter B daw. Sabi ni Atea Tolentino, letter B. Kai Talabon, letter B. At si Joanna Eunice Bibat, letter B. Ayan, so tignan natin ang sagot
sa pretest question number 2. Correct, letter C. Okay, so tignan natin mamaya bakit ba kailangan ng 3 seismic stations para malocate ang isang earthquake. So, shout out muna ako kay may nanonood from Catmon Integrated School. So, hello sa iyo, Rose Peñalosa, grade 10 Oxford from Catmon Integrated School. Thanks for watching. Ayan, so may mga estudyante tayo mula sa Catmon Integrated School na nanonood. Good afternoon, watching from SDO Malolo, si Jody Ann Lopez. Question number 3 para sa ating pretest. Which type of seismic wave is recorded first in a seismic station? Ayan. So letter A, love wave. B, P wave. C, Rayleigh wave. Or letter D, S wave. Ayan. So ano kaya ang unang nare-record, no? Na seismic wave sa seismic station. Okay, tignan natin ang mga sagot mula kay Kiana, Templo Nuevo, letter C daw. Kay Judry, letter C. Sabi naman ni Morena Rojas, letter B. At ni Rainiel naman, De Vera, letter P. P, o baka P-wave yung sinabi niya. Sabi ni Jonalyn, letter B daw. O Jonalyn Pangilinan. Tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter B, P-wave. Okay, very good sa mga nakakuha ng tamang sagot. Pero ito ay diagnostic nga. So titignan natin kung meron na bang alam ang ilan sa inyo, no? Question number 4 para sa ating pretest. Where is the location of active volcanoes, earthquake epicenters, and major mountain belts? A, in the middle of the plate. B, along the edges of the plates. C, in the middle of the continent. Or letter D, along the edges of the continents. Ayan. So ano kayang tamang sagot? So shout out tayo kay Rochelle Peralta, grade 10 Sapphire, watching from Alicia Vocational High School. Hello sa'yo, Rochelle. Good day po, watching from GNHS, grade 10 Emerald, Irish Medina. Hello. Ayan. So, tignan natin ang mga sagot. Sabi ni Cecilia Lopos, letter B. Sabi ni Dave, letter B, which is along the edges of the plates. Judry, si Emily, letter B din. Si Rainiel, letter D. Jonalyn, letter B. So, ang tamang sagot sa question number 4 ay letter B, along the edges of the plate. Next, question number 5, ang last question natin para sa ating pretest. So, which of the following method is used to determine the epicenter of an earthquake after or obtaining the distance of at least 3 different seismic stations? Lumabas na sa letter A, triangulation method. B, structural method. C, analytic method. Or letter D, seismic method. Ayan. So, Leslie Tadifa, grade 10 Emerald, from Alicia Vocational High School. Hello, thanks for watching. So basahin natin ang sagot. Sabi ni Morena Rojas, letter A. Si Rainiel, letter A. Si Sir Rainier, hello Sir Rainier, letter A. Irish Medina, letter D. Okay, the correct answer for our last question for pretest is letter A, triangulation method. So patingin nga ako ng inyong mga score para sa ating diagnostic test or pretest ngayong hapon sa Science 10. Kung anong score, may nakakuha ba ng 5/5 or 3/5? So, paki-comment ang inyong mga score para sa ating pre-test. So, maraming salamat ulit sa lahat ng ating mga learners, no, teachers, and science enthusiasts na nanonood sa atin ngayong hapon. So, bago yan, sumagot muna tayo ng ating looking back. Okay? So, review muna tayo. So, ayan, sabi ni Rainiel, siya ay nakakuha ng 4/5. So very good. At least, di ba, kahit papano, more than 80% ng ating lesson ay alam na ni Rainiel. Thank you, Rainiel. Ayan, so tignan pa natin. Si Philip Ray Mancera ay nakakuha ng 3/5. Very good, Ray. So, punta tayo sa looking back. So, simple lang ang ating direction. Decode the picture equations. Okay, so meron ako mga ipapakitang picture, tapos i-decode nyo lang siya sa pamamagitan ng mga decoded words na isusulat ninyo sa inyong answer sheets or kung meron kayong papel at panulat, so para at least makita natin kung ano ba yung mga bahagi ng lesson na tinuro sa atin ni Tutor Rainier last week, nung week 1, no, sa ating session ng Science 10. So handa na ba ang lahat? Alam ko handa na ang lahat. Ayan, may nakikita pa rin ako nagpo-post ng score. Si Danica, si John Albert Moronio na 3/5, Santa Lucia National High School. Si Eril Oria Asuncion, 3/5. Si Juliana Kirsten Aguilar, 2/5. Si Danica ay 3/5. So, basa tayo ulit later on. So, let's start with looking back, okay? Our review. Question number 1. So, what do you think is the meaning
or the decoded word needed to for us to have this kind of looking back. Okay, so ano ba tong number 1 na to? Sige nga, sa session natin, sagot nga tayo. Ayan, so bago ang lahat, shout out ulit ako. Good afternoon po, Kim Bahar, 10 nickel from Ramon National High School. Ayan. And ayan, so may mga scores pa rin. Tignan natin kung may makakakuha ba ng ating decoded word ngayong hapon para sa looking back question number 1. Ayan. So, hintay lang tayo ng at least isang sagot, no, para makita natin. Sige nga. Ano kaya yung ating isa sa mga pinag-usapan nung last week, no? Na sinasabi na yan ng ating picture sa inyong screen. Ayan. So, ayan, may sagot na si Rainiel. Thank you. Question number 1, oceanic plates. Oceanic plates ba? The correct answer is oceanic crust. Okay, so ocean, yung nakikita natin sa picture is ocean plus icy, oceanic plus crustacean. Okay, kaya yung crust. Okay, so tinanggal natin yung minus Asian. Okay, so nawala yung Asian sa crustacean, kaya naging oceanic crust. Okay, isa sa mga pinag-usapan last week, yung oceanic crust, sabi ni Sir Rainier, oceanic crust is the outermost layer of Earth's lithosphere that is found under the ocean. So ito yung bahagi, no, ng lupa, no? Malaking tipak ng lupa ng lithosphere, no, na nakikita sa ilalim ng ating karagatan. So maraming salamat sa mga sumasagot. Meron pang chance. Question number 2, ano kaya to? Ayan. So tignan natin ang sagot. So may nakikita ako dyan, parang Africa yan no? Plus AL, plus parang pizza yon, tapos may nakatutok na arrow. So ano kaya yon? Ayan. So tignan natin. Shout out muna tayo ulit, Mark Ignacio from Descartes, grade 10 Descartes, ayan na, wala na siya. Ayan, ng Macabebe High School. Ang daming nanonood from Macabebe High School. Thank you so much. Ayan. And from Ramon National High School, marami ring nanonood. So ito, may sagot na si Frude Balansag. Sabi ni Frude, continental crust. Wow, Rainiel, continental crust. Si JP Lapira, continental crust. Ang tamang sagot ay very good, it's continental crust. Kung meron tayong oceanic crust, meron tayo namang tinatawag na continental crust, which is also an outermost layer of Earth's lithosphere, no, that makes up the planet's continent. So ito naman yung bahagi ng mga tipak ng lupa, no. So continental crust naman 'yan. Okay, very good sa ating mga learners and viewers na nanonood at sumasagot ngayong hapon. Question number 3, ano kaya 'to? No? Ano kaya 'yan? May parang battery minus IUM plus O plus ano 'yan? Parang bilog na bola, okay? So, tingin tayo ng mga sagot mula sa ating mga learners. Ayan, so may sumasagot pa rin ng continental crust. Ayan, hello, watching from grade 10 Zara, Macabebe High School, si Diana Marin, hello. Meron din nanonood sa Quintin National High School, si Marites Ramos, hello po. Ayan, may sumagot na. Sino to? Si Sir Randy De Los Santos, ayan. Lithosphere, okay. So tama ba? Correct. Lithosphere. That's lithium plus O minus ium plus O plus sphere. Okay. So lithosphere, isa sa mga nabanggit ni Tutor Rainier last week, is also the rigid outer of part of Earth consisting of the crust and the upper mantle. So papapansin natin sa larawan, no, na yun yung bahagi ng ating daigdig, no, na nasasakop yung mataas na bahagi ng mantle at yung ating crust, kung saan tayo nakatayo or located. Okay? Question number 4. Ayan, ano kaya yan? May plato plus bola na tumatalbog minus CE plus dairy. Ayan, so tignan natin. So habang naghihintay tayo ng sagot, shout out tayo ulit. Good day, watching from Quirino National High School, Quirino District, si Hexel Josh Balimbin. Hello Josh, thanks for watching. Ayan, may nanunood mula sa Banquero Integrated School, si Beverly Ann Kalimag. Thanks for watching, Beverly. Ayan, may sagot na tayo from Emily Bautista. Sabi ni Emily, plate boundary. Sabi ni JP Lapira, plate boundary. Ayan, so plate boundary ba? Correct. Ang tamang sagot ay plate boundary. So very good sa ating mga learners and viewers na sumagot. So mapapansin natin, ang plate boundary is a crack, no? Ito yung hati or gap between two plates. Mapapansin natin sa picture na isa rin sa mga tinalakay, no? Yung North American plate at Pacific plate na parehong major plates ay merong nakikita ditong, ayan, no, yung crack or gap. Yan ay tinatawag natin na plate boundary. Okay. So last question for our
looking back. So ano kaya ito? May nakikita akong parang dagat. Ayan. So ano kaya yan? Plus may mic. Plus meron din akong nakikitang, ano ba to? Parang wave. Ayan. So ano kaya yan? Dagat yan eh. So tignan natin kung ano ang mga sagot. Ayan. Sige, hintay tayo ng sagot. Ito si Sheila May Bustos from grade 10 Euler. Ayan, Makabebe High School. Thanks for watching. Ayan. So yun, may sagot na si Sir Randy, no? Sabi ni Randy, seismic wave daw. Ayan. Meron ding sagot si Philip Ray Mancera, number 5, seismic wave. So tama ba ang seismic wave? Tama. Ang tamang sagot ay seismic wave. So ang seismic wave naman is an energy release, no, class, during an earthquake. Ayan. So ito yung enerhiya na nare-release kapag nagkakaroon ng earthquake. So maraming nakatanda ng ating mga lesson last week. So nakakatuwa naman. So pag-uusapan natin ngayon, grade 10 learners and science enthusiasts, ang ating lesson on earthquake. Okay, so pag-usapan natin, napaka-basic ng earthquake, di ba? It's a sudden movement. Sinong hindi nakakaramdam sa atin ng sudden movement na yan or ng mga lindol na mahihina na naramdaman natin nung mga nakaraang buwan lang na nabalita din. So, earthquake nga is a sudden movement of the Earth's crust. So, it travels in the form of seismic waves. So, ito yung enerhiya na nagta-travel. So, katulad nung looking back part na sinabi sa atin kanina sa tanong, no? Seismic wave ang ating enerhiya na nare-release kapag nagkakaroon ng lindol. So tukoy natin, ano ba ang seismic waves? So seismic waves is generated by the movement of tectonic plates. So dahil gumagalaw, no, yung malaking tipak ng lupa na to, is generated by the movement at nagkakaroon ng generation ng movement na yan because of tectonic plates dahil sa paggalaw ng ating crust at upper mantle. So, may dalawang uri ng seismic waves na pag-aaralan tayo. Una, yung tinatawag natin na body waves at pangalawa naman yung tinatawag natin na surface waves. Okay? So, yung surface waves, meron siyang dalawang uri, yung tinatawag natin na love waves and Rayleigh waves. So tandaan natin kasi baka pumasok to sa activity natin, no? So the two types of surface waves are love waves and Rayleigh waves. So ito yung commonly na nararamdaman natin sa ibabaw ng daigdig at bihira doon sa pinagmulan niya sa ilalim ng lupa. So tukoy naman natin ano ba yung body wave. So it comes in the form of primary wave or P wave at secondary wave or S wave which travels within the earth, no, sa loob ng ating daigdig. So surface waves travels on the surface of the earth and it arrives after the body wave. So after nun, tsaka lang natin mararamdaman yung lakas. So mas malakas si S wave. Actually, si S wave kasi kahit na siya yung late na dumating, yung form na yon ay siya yung may pinaka-destructive na effect kapag nagkakaroon ng lindol. Yun ay si S wave. Okay? So balik tayo sa part na yun ng earth quake. Okay? So focus naman yung point natin kung saan natin makikita yung nare-release na energy ng earthquake. Okay? So ito yung nakakalito minsan sa pag-aaral ng focus. Nare-relate natin siya sa epicenter, which is the location naman nung lindol sa ibabaw, okay? On the surface of the earth, directly above the focus. So yun yung question number 1 natin sa pretest kanina. Kaya medyo parang baka may nalito tayo na ang term natin na kapag epicenter, yun na agad yung pinagmulan. Pero yung point kung saan nang-release talaga yung energy na pinagmulan ng earthquake is what we call focus. Okay? So sa diagram na ipapakita ko sa inyo, makikita ninyo na yung focus ay nasa ilalim ng ating kalupaan. Yung epicenter ay yung known location sa ibabaw ng ating daigdig. Okay? Kaya yung lugar, no? So maaaring lumindol, for example, nung mga nakaraang buwan sa Kalatagan, sa may Batangas, sa probinsya ng Batangas, ang epicenter ay sa Batangas, pero sa Kalatagan, Batangas, pero ang kanyang focus ay may lalim na mahigit 12 kilometro. So, maaaring ganun yung kanyang senaryo ng kanyang lindol. Okay? So, ang alam lang natin, nasa Kalatagan yung lindol, yun yung epicenter, pero yung focus ay nasa ilalim ng kalupaan. So, I hope nagigets nyo yung pagkakaiba ng focus at ng epicenter. Okay, so let's continue our lesson on discussing earthquakes. So meron namang device na ginagamit, no, yung tinatawag nating seismometer. Seismograph naman ay yung nagre-record ng motion doon sa ating ground. They are installed in the ground throughout the world and operated as part of a seismographic network. Okay, so ito yung ginagamit natin, no, para
ginagamit ng ating mga scientifico, no, ng mga eksperto natin, no, para sa pag-aaral ng seismology at ng volcanology para ma-detect ang mga paggalaw ng ating or motion ng ating lupa, okay, ng ating crust and upper mantle. So, yan yung isa sa mga ginagamit ng ating Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, okay? So, gumagamit sila ng seismograph para makakuha ng detalye sa paggalaw ng lupa sa daigdig. Next, eto na. The P wave reaches a seismic station first, followed by the S wave. So nauuna si P wave na sinusundan ni S wave. Doon nararamdaman natin si P wave, si S wave yung mas destructive sa dalawa. Okay? So tandaan natin na mas destructive si S wave. To locate the epicenter naman ng earthquake natin, scientists use the difference in the arrival time of the P and S wave to get the distance of the epicenter from the seismic station. So sa mga susunod nating lesson, pag-aaralan natin paano ba nakukuha yung difference kapag nag-arrive na si P wave followed by S wave para malaman kung nasaan talaga yung para malaman natin yung distansya ng epicenter sa mga seismic station. So isa yan sa mga kailangan nating malaman at maintindihan. So mapapansin natin sa diagram, no, great learners and science enthusiasts, na yung ating P wave and S wave epicenter, S wave ay magkasunod na darating mula doon sa ating lokasyon ng lindol na tinatawag natin na epicenter. Okay. So next, meron naman tinatawag na triangulation method which is used to determine the exact location of the epicenter after obtaining the distance of the earthquake from at least ilan? 3 different seismic stations or seismic stations. So class baka malito, baka binabanggit ni Tutor Ichad. Seismic or seismic are both accepted. Okay, so kung seismic or seismic, pwede yan nating mabasa. Okay, so triangulation method. Kasi gumagamit dito ng tatlong exact na location na lumindol. So lumindol sa iba't ibang bahagi na yun at nalalaman ng mga eksperto kung saan talaga nagmula yung pinaka epicenter ng ating lindol. So, earthquake epicenters are scattered everywhere. So, ito na yung in relation, no, sa mga bulkan at saka sa mga mountain belts. Kasi pag pinag-aralan natin yung structure mismo ng lithosphere, nalilito tayo kung saan ba talaga matatagpuan yan. Pero merong ibang mga paliwanag, no, katulad nito. Earthquake epicenters, yung mga mismong sentro ng mga lindol, no, are scattered everywhere. Unlike, hindi katulad ng mga active volcanoes at saka mountain belts or mountain range. Sa Tagalog, ito yung mga bulubundukin or mga hanay ng mga bundok that can only be found along the edges of the plates. So, hindi katulad no ng mga bulkan, ng mga active na mga bulkan at ng mga mountain belts o mga bulubundukin, no, matatagpuan sa mga edges ng plates, no. May mga earthquake epicenters kasi na distributed sila sa iba't ibang parts. So kahit saang part lumilindol sila dahil may paggalaw ng ating lithosphere. Pero may mga pwede tayong matandaan na yung mga earthquake epicenters na to ay kalimitan ding nakikita sa tabi ng mga active volcanoes at major mountain belts. So pag pinag-aral natin yung diagram, no, ng katulad ng pinakita ni Tutor Rainier nung nakaraan, katulad ng ating Pacific Ring of Fire kung saan ang ating bansa na Pilipinas ay kabilang, no. Makita natin na meron tayong mga hanay na mga bundok. So check tayo sa mountain range. Check din tayo sa mga active volcanoes dahil sa Pilipinas ay marami rin tayong mga active volcanoes. Gayon din yung mga earthquake na nararanasan natin sa ating bansa, di ba? So meron sa part ng Mindanao sa Davao, meron part sa Batangas at sa Baguio sa may Luzon, di ba? At sa iba pang bahagi ng ating bansa. So dahil tayo ay bahagi ng Pacific Ring of Fire, nakakaranas tayo ng mga ganyang natural phenomenon. Okay, katulad ng earthquake. Okay. So ngayon, para mas mabilis tayo, sasagot tayo ng isang activity. So madali lang naman to activity na to. Ang ating objective lang naman sa activity na to ay differentiate the different types of seismic waves. So tignan nga natin kung may natandaan kayo sa ating lesson na pinamagatang earthquake, epicenter, and focus. So ang procedure lang natin, maglalabas ako dito ng organizer at magra-write lang kayo o isusulat nyo lang kung ano yung mga information para makomplete natin yung concept about the seismic waves. Okay, so bago ang lahat, shout out muna tayo ulit. Ayan, syempre. Good afternoon, watching from grade 10 St. Simon, Pinagkawitan Integrated National High School, Advisor Maria Teresa Manalo. Thanks for watching. Sino pa ba?
Ayan, so good afternoon. Watching from Ranyag High School, si Joannes Bicat. So, Macario Molina National High School, si Livia. Thank you, Livia, for watching. Mark Jason Elva, grade 10K ng Santa Lucia National High School. Thank you, Mark, for watching. Ayan. And good afternoon po, watching from Doña Magdalena Gafood High School, si Justine John Rivera mula sa grade 10 Aristotel. Ayan. And kay Tutor Mark, watching from Santa Lucia National, Tutor Marky ng ating SDO Bulacan, no? From Santa Lucia National High School. Hello daw sa mga grade 10 Lucians. Ayan. Thanks for sharing, no? The link, Tutor Marky. Ayan. Nanood rin ako kanina ng kanilang session sa grade 8. Ayan. So ready na ba para sa ating activity na Amazing Waves? Ayan. So ganito lang, simple lang. Sulat nyo lang, number 1 at saka number 2 in no particular order. Ano ba yung dalawang types ng seismic waves? Ayan. So tignan nga natin sa ating comment section. Lagay nyo lang 1 and 2 sa ating comment section. Ano ba yung dalawang uri ng ating seismic or seismic waves? Ayan. So bago ang lahat, shout out muna ako ulit. Watching from Alicia Vocational High School. Ayan. So si Kathleen Joy Sagnip, thank you. Watching naman from Ranyag High School. Good day, I'm Juan Marcel Marie M. Mina, still watching here from Quirino National High School, SDO Isabel. Ayan. So, may sagot na si Rainiel. Ayan. So, tignan natin. Si Rainiel, sabi ni Rainiel, number 1, seismic waves. Number 2, body waves. Ayan. Sige nga. Pero, ang nakalagay na sa atin kasi is seismic waves. So, ano rin dalawang uri niya o main types niya? Ayan. So, tignan natin. May sasagot pa ba? Ayan, sabi rito, sabi ni Irish, P waves and S waves. Ayan. At tignan natin, body waves. Ayan. May nakikita pa ba akong sagot? Primary waves and secondary waves. Ayan, tignan natin. So, ang tamang sagot para sa ating unang main type ay tinatawag na body waves at surface waves. So, ang ating main types ay body waves at surface waves. So, ngayon, para sa question 3 and 4 ng ating activity, ano ba ang subtypes ng body waves? Ano ba ang dalawang subtypes, no? O dalawang uri ng body waves? Tignan nga natin kung ano yung dalawang subtypes ng body waves. Sige, tignan natin. Sabi ni, ayan, thank you para sa sagot ni Juliana Kirsten Aguilar kanina, body waves and surface waves. Very good. Ayan, may sagot din si John Darrell Mendoza, primary waves and secondary waves. Hi, good afternoon watching from Ranyag High School, grade 10 Modesty. Ayan, si John Earl Peralta. Thank you for watching, Earl. Ayan, sabi ni Rainiel De Vera, P waves and S waves. Ayan, so tama ba ang sagot ng ating mga learners? Correct. Grade 10 learners, ang sagot para sa ating subtypes ng body waves ay P waves and S waves. So very good rin. Sila, yung mga nakikita kong sumasagot, si Apple Bakayan, si Ashley Malyari, Morena Rojas. Thank you po for watching, ma'am. Hi, good afternoon. I'm Emilio Vingua watching from Ranyag High School. So marami ako nakikitang taga Ranyag High School. Thank you for watching sa ating mga learners dyan. So meron pang nanonood. Good afternoon po watching Shaira May Jen o Joaquiko 10J from Santa Lucia High School. Thank you for watching. Okay, so ano naman yung dalawang uri ng ating surface waves? Ayan, so number 5 and 6, pakisagot naman, learners and viewers para sa hapon na ito. Ayan. So may nakita pa rin akong sagot. Good afternoon po. Ayan, wala na. Good afternoon po, blessed. May nakita akong blessed. Jeliza Joy Aban, grade 10 Modesty from Ranyag High School. Thank you for watching. Ayan, may sagot tayo, 5 and 6. Si Philip Ray, sabi ni Philip Ray, Mansera, Love Waves and Rayleigh Waves. Sabi ni Joanna, sa number 3 and 4 yun kanina. Ayan, si Claren Panganiban, Love Waves and Rayleigh Waves daw. Okay, so tignan natin ang tamang sagot sa dalawang uri ng surface waves. Learners ay very good, Love Waves and Rayleigh Waves. So patingin naman ako ng score kung ilan na nakakuha ng 6/6 para sa ating activity ngayong hapon. Okay, time check tayo. Pero lang tayong 2 minuto bago matapos ang ating session. So nasa huling bahagi na tayo ng ating session. Ready pa rin ba para sa ating post-test? Ayan. So sagot ulit, letter lang. Para mabasa ko ang inyong mga sagot dito sa ating mga katanungan. So, congratulations kay Rainiel, 6/6, very good.
Meron din nakakuha si Emmy Gawan, 5/6. Very good, Emmy. And thank you so much. Ayan, si Jade, may sagot ulit siya. Asan pa ba? Yan, si Carol C. Pangan, 6/6. So maraming salamat for answering our activity this afternoon. So punta na tayo sa huling bahagi ng ating lesson. No? Post-test tayo. Post-test, so tignan natin kung kayo ba talaga ay merong nakuha no, ngayong hapon sa ating session. So directions ulit, ganon, read the questions carefully, babasahin ni Tutor Ichad. Read the letter of the correct answer on your answer sheets. Okay, question number 1. Sige, question number 1 tayo. Sagot lang ha. Letter of the correct answer. Question number 1. What is needed to determine the distance of the epicenter from a seismic or seismic station? Letter A, the arrival time of P wave and S wave. Letter B, the difference in the arrival time of P wave and S wave. Letter C, the arrival time of P wave and S wave from 3 different seismic stations. Or letter D, the difference in the arrival time of P wave and S wave from 3 different seismic stations. Medyo tricky yung tanong natin para sa question number 1. Tutor Ichad. So para at least makita natin ano ba talaga yung pinaka-best answer kasi merong tamang sagot dyan. So tingin tayo ng sagot. May sagot na si Clark Adolar. Sabi ni Clark, letter A. Si Rainiel, letter C. Okay? Si Dane naman, letter C. James Caones, letter D. Ayan, so marami tayong sagot. Si Philip Ray, letter C. Okay, so tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot para sa question number 1 ay letter B. Tama. So yun yung, ang tanong lang naman natin ay hindi pa yung pinaka-epicenter. Ang tanong lang naman ay determine the distance of the epicenter from the seismic station. So, yun lang yung tanong. Wala pa yung epicenter. So, ang tamang sagot ay yung difference ng arrival time ni P at saka ni S wave. Okay, very good. Sa mga nakatama ng sagot sa letter B para sa question number 1. Question number 2, Tutor Ichad. Ito yung tanong. So, what point on the surface of the Earth that lies directly above the origin of the earthquake? Letter A, epicenter. Letter B, focus. Letter C, mountain belt. Or letter D, volcanic arc. Ayan. Medyo kayang-kaya yan ng ating mga learners. So sabi ni Apple, letter B daw, focus. Sige nga. Letter B, sabi ni Ira. Letter B, si Clark. Letter C, si Sayan. Irish, letter A. Ayan. So, letter A din si Daniel. Si Dane pala, Dane Gabriel. Hello, thanks for watching, Dane. Ayan, so tignan natin ang sagot. Letter A, epicenter. Kasi ang tanong surface, so nasa taas. That is the epicenter. Yung nasa ilalim na pinagmulan kung saan na-release yung energy for an earthquake is what we call focus. Ayan, so very good sa ating mga learners na nakasagot ng tama. Ayan. So, next question. Question number 3 para sa ating post-test. So what do you call the series of mountains that lie along the same plate boundary? So letter A, epicenter. B, focus. C, mountain belt. D, volcanic arc. Ayan. So what do you call the series of mountains that lie along the same plate boundary? Ano ba yan? Okay? Ano ba yung mga series na yan ng mga bundok na yan? So may sagot dito. Tingin tayo ng sagot. Sabi ni yan, number 3, sabi ni Philip Ray Mancera. Letter C, si Rose Peñalosa mula sa Katmon Integrated School. Letter B daw. May sagot naman si Ray. Sabi ni Ray, ang bilis. Wala ako yun. Ray, letter C, mountain belt. Okay, so the correct answer is letter C, mountain belt. So ayun na nga yung clue natin, di ba? Series of mountains. That is mountain belt. So very good para sa mga nakakuha ng tama sa letter C. Question number 4 para sa ating post-test. What type of body wave cannot travel through the liquid layer of the Earth? Ayan. So tingnan nga natin kung may makakuha. Letter A, P wave. B, seismic wave. C, surface wave. Or D, S wave. Ayan. So shout out pa rin tayo. Kaya natin to. Sabi ni Kathleen, yes, kaya yan. Sige lang. Para at least, di ba, pwede nating panoorin ulit yung session na to para at least mas familiarize tayo sa part ng ating week 2 lesson sa science. Hello, Janela Faye Loninia from grade 10 Jacob mula sa Pinagkawitan
Integrated National High School. Ayun ba yung ibig sabihin ng INHS? So hello, thanks for watching. So tingin tayo ng mga sagot. Sabi rito, number 4, sabi ni Philip. Number 4, letter C daw, surface wave. Number 4, letter C, sabi ni Rainiel. May nakita pa ba akong sagot sa question number 4? Letter C daw, surface wave. Letter A, P wave daw. Okay, letter D, S wave. Okay, so tignan natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay D, S wave. S wave. So, ito yung reason, no, na hindi siya nakakapag-travel sa liquid layer. Kaya napansin nila na yung ibang part ng ating outer core ay liquid. Okay, so yun yung isa sa mga pwede nating malaman sa part ng ating lesson na to. So, last question for our post-test. Ayan, so huling question na. So, tignan natin ang inyong mga sagot. So, what is needed? Kung kanina, para malaman yung distance ni epicenter sa mga seismic station. Ito naman question number 5. Ano naman yung kailangan to determine the epicenter na, okay, of an earthquake? Sige nga. Letter A, the arrival time of P and S wave. Letter B, the distance of the epicenter from a seismic station. Letter C, the difference in the arrival time of P wave and S wave. Or letter D, the distance of the epicenter from 3 different seismic stations. Ayan, sige nga. Yan, sabi ni Joanna Eunice, ang galing natin, Kathleen. Ayan, yehey. Yan, very good. Ayan, si Mark Edward, Tutor Ichad present. Hi, Tutor Mil, watching and listening from SDO Mabalacat City, Pampanga. Thank you so much for watching. Tutor Mil, maraming salamat. So, tignan natin yung mga sagot. May sagot si Kimberly, letter B. Si Emily, letter D. Si Michelle, letter D. Ayan. Si Jezreel, letter D. Okay, what's the correct answer? The correct answer is letter D. Very good. So, may natutunan talaga. To determine the epicenter of an earthquake, no, we need to know and to determine the distance of the epicenter from 3 different seismic stations. So, tingin nga ako ng mga score ng ating mga mababait na learners na nakapasok sa ating session ngayong hapon. Sige nga, ilan ang nakakuha ng 5/5 para ma-recognize natin ang inyong mga score. Ayan. Thank you so much sa mga sumagot sa atin ng ating mga ayan. So sabi ni Tutor Rainier, basahin ko lang, mahusay Tutor Richard, very engaging Science 10 quarter 1 week 2. Congratulations. So amazing Monday afternoon to all. Thank you Tutor Rainier. Ayan. So muli makakasama natin si Tutor Rainier next week. Ayan. So wala na ba? Ayan na, may nakita na akong mga score. Very good. Si Michelle 3/5. Si Apple Bakayan 4/5. Si Ciara Benitez 4/5, si Yan Vax 4/4 daw, 4/5. Ayan, si Judeline 4/5. Ayan, so ayan, sabi ni Joanna Bibat, sir, 4/5. Yay. Ayan, congratulations Joanna. Si Kathleen Joey Sanip ay 5/5. So very good sa ating mga learners na nakakuha ng kanilang score na 5/5, kahit na 3/5 yan, okay lang yun. So practice makes perfect, di ba? So practice natin ulit yung ating part ng lesson para sa earthquake, epicenter, and focus. So muli, maraming salamat. Ako si Tutor Ichad, kasama ang ating Tutor Rainier. Magbabalik kami next week para sa quarter 1, week 3 ng ating lesson sa Science 10. So bago ang lahat, magpapasalamat muna ako. Special shout out kay sa ating Direct Earl, maraming salamat po mula sa EdTech unit ng ating Department of Education. Thank you, Direct Earl, sa iyo pong serbisyo sa ating program. Shout out po kay Tutor RJ, si Doc RJ mula sa SDO Angeles City, Tutor Leo, SDO Pampanga, Tutor Carl mula sa SDO Olongapo City, at kay Tutor Jeric mula sa SDO Cabanatuan City, Tutor Mil ng SDO Mabalacat City, Tutor Wax mula sa SDO Olongapo din, Tutor Mel mula sa SDO Palawan, District of Coron. Hi Sir Mel. At sa akin syempreng tutor mentor, si Sir Rainier mula sa SDO Caloocan City. Maraming salamat po sa pagtutok. So for comments and suggestion po, email nyo po kami sa edtech@deped.gov.ph or i-scan nyo po yung QR code na nakikita nyo po sa inyong mga TVs, sa inyong pong mga screen, okay? Kung kayo po ay nanonood sa ating Facebook at sa ating YouTube
channel. Susunod na po, Safety and First Aid, kasama ang aming program head sa Science Junior High School, si Tutor Kevin at si Tutor Edson. So muli po, maraming salamat. See you po next week. Paalam!